Sa bawat araw, libu-libong tao ang dumarating sa mga paliparan ng mundo. Mula sa iba't ibang bansa, may iba't ibang kulay, wika at kwento. Sanay ang mga nagbabantay sa lahat ng uri ng malalakbay, mula sa mga masasaya, nagmamadali, hanggang sa mga tahimik at malungkot. Pero may mga pagkakataon na may dumarating na tila hindi nababagay sa mundong ito. Estranghero na may dalang lihim na hindi kayang ipaliwanag ng anumang batas, umapa o agaham. Ito ang kwento ng lalaki na nagmula sa bansang Turid, ang lalaking may passport mula sa bansang wala sa mapa. Ang bansang hindi umiiral sa mundo natin, ngunit sa kanyang mundo ay daan-daan taon na ito na nakatayo. Pero bago tayo pumunta sa mga pangyayari, like mo na tong video ko and don't forget to follow. And subscribe mo na rin ako sa YouTube channel ko para lagi kang updated sa mga new upload ko. Taong 1954, sa paliparan ng Haneda, Tokyo sa Japan, tahimik ang hapon, maayos ang takbo ng lahat, hanggang sa lumapit sa mesa ng immigration ang isang lalaki na nasa katanghalian ng gulang. Ang lalaking ito, maayos naman ang pananamit, mukhang edukado, at Europeo ang kanyang muka. Kalmado siyang lumapit, inabot ng kanyang passport at ngumiti lang, bagya. Tinignan ng opisyal ang passport at nabigla ang officer ng immigration. Tumingin siya sa passport, tumingin siya sa lalaki, napakunot siya ng noo at nabigla. Ang nakasulat sa bansang pinagmulan niya ay bansang Torrid, at kung titignan mo naman ito sa mapa, wala naman ito sa mapa. At nagtanong ang opisyal ng immigration, tinanong niya kung anong bansang ito. Wala kaming talaan ng bansang Torrid, sinabi ng opisyal. Hindi nagulat ang lalaki, kalmado pa rin siyang sumagot. At sinabi niya ang bansang Torrid ay isang matandang bansa na matatagpuan sa pagitan ng France at Spain. Daan-daang taon na kaming naroon, madalas akong bumibisita rito sa Japan para sa aking negosyo. Yan yung mga sinabi ng lalaki sa opisyal ng immigration. At nagtataka pa rin ng opisyal ng immigration dahil tinignan niya ito sa mapa ay wala ang bansang sinasabi niyang Torrid. Agad na tinignan ng opisyal ng immigration kung pabalik-balik na ba talaga siya sa airport ng Haneda. At nang makita naman ng opisyal ng immigration, totoo naman, na pabalik-balik na siyang dumadaan sa airport ng Haneda. Agad naman inilabas ng opisyal ang malaking mapa ng Europa. Itinuro niya ang hangganan ng France at Spain. At tinanong niya sa lalaki na, "Sir, dito po ba yung sinasabi niyong bansang Torrid?" At tumango naman ng lalaki at sinabi niya, "Oo, nandun ang Torrid." Pero sa mapa, ang lugar na yun ay Andorra, hindi bansang Torrid. Itinuro ng opisyal ang maliit na bansang Andorra at sinabi sa lalaki na, "Sir, Andorra ang pangalan nito, walang bansang Torrid ang nakalagay sa mapa." Nagtaka ang lalaki, lumapit siya sa mapa, tinignan niya ito ng matagal, hinawakan niya ang lugar na itinuturo niya na sinasabi niyang bansang Torrid at bigla siyang nagsalita na may halong takot at pagkagulat. At ito ang mga sinabi ng lalaki sa officer ng immigration. Sinabi ng lalaki na hindi yan Andorra, Torrid yan. Dito nakatayo ang aking bayan sa loob ng libu-libong taon. Bakit nag-iba ang pangalan? Bakit ganito ang anyo? Hindi siya nagsisinungaling. Ang takot sa kanyang boses ay totoo. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay hindi pwedeng gawin lamang. Para sa kanya, mali ang mapang ito dahil wala ang bansang pinagmulan niya, ang bansang Torrid. Na ngayon sa ating panahon, ito ay bansang Andorra. At agad naman tinawag ang matataas na opisyal ng immigration. Sinuri nila ang kanyang passport. Mukha naman itong tunay, may mga tatak mula sa iba't ibang bansa, may mga pagbiyahe na tugma sa pitsa at lugar. Wala itong bakas ng pagkakagawa o pagpipeke. Agad naman inilabas ng lalaki ang kanyang pera, mga perang may mukha ng pinuno ng Torrid, mga card ng negosyo, mga liham, mga talaan ng bangko, lahat ay may pangalang Torrid. Lahat ay mukhang tunay. Pero walang sino man na nakakakilala sa wika. Walang sino mang nakakakilala sa mga simbolo, walang bangko, walang opisina, walang tao sa Japan ang nakakakilala sa kanyang kumpanya. Lalong naguluhan ang lalaki at napasabi na lamang siya na kung paano ito nangyari. Kagagaling niya lamang dito nung nakaraang taon, lahat ay maayos. Bakit parang ibang mundo na ang aking narating? Sinabi ng lalaki na may pagkagulat at pagtataka. Dahil hindi malaman kung anong gagawin ng mga officer ng immigration, dinala siya sa isang silid ng hotel sa loob ng paliparan. Binantayan siya ng maigi,
Dalawang opisyal sa labas ng pinto ang nakabantay. Sarado at nakakandado ang bintana ay nakaharap sa matayog na pader, walang makakalabas doon. Lahat ng kanyang dala, passport, pera, dokumento ay nilagay sa mesa sa loob ng silid at ang utos ng officer ng immigration maghintay hanggang kinabukasan para sa mas malalim na pagsisiyasat. Kinabukasan, maagang bumalik ang mga opisyal. Kumatok sila sa pinto pero walang sumasagot. Nang buksan nila ang pinto, wala ng tao. Walang bakas ng pag-akyat, walang basag na bintana, walang butas sa pader, walang makakalabas sa pinto, bantay sarado ito ng magdamag. At ang mas nakakakilabot, nawala rin ang kanyang lahat ng mga dokumento, mga passport, pera, card at mga sulat lahat ay naglaho. Parang hindi kailanman naroon. Hinanap siya ng buong paliparan sa mga labasan, sa mga talaan ng pag-alis, walang bakas, walang nakita. Mula sa gabing yun, ang lalaking mula sa turret ay hindi na muling nakita ng sino man. At doon na talaga nagtaka ang mga officer ng immigration dahil tinanong nila kung saan nito nanggaling ay tinuro nito ang bansang turret. At doon na nagsilitawan ang mga tanong. May nagsasabing siya ay galing sa ibang mundo o isang parallel world kung saan ang Andorra na tinatawag natin ngayon ay bansang Torrid na tinatawag sa kanila. Sa hindi may paliwanag na pagkakamali sa pagitan ng mga realidad na padpad siya sa mundo natin. May nagsasabi rin na nung bumukas muli ang lagusan, bumalik siya sa kanyang sariling bayan kasama ang lahat ng kanyang patunay na kanyang pag-iral dito sa mundo natin. May iba namang nagsasabi na isa lamang siyang mahusay na manloloko. Pero paano niya nagawang mawala kasabay ang lahat ng ebidensya? Paanong nagkaroon ng mga tatak na tila ay tunay? At bakit hanggang sa uli, nanatili siyang kumbinsido na totoo ang kanyang lahat na kwento? May mga nagsasabi rin na ang ating mundo ay maaring hindi lamang tanging umiiral dito sa kalawakan, na may mga pintuan sa pagitan ng realidad na minsan nagbubukas ng kusa, at may mga taong aksidente nakakatawid at naghahanap ng daan pabalik. Kayo na lang umusga kung totoo nga ba talagang may time traveler o parallel world. Iwan nyo na lang iyong comment sa comment section sa kwento natin ngayon.